magandang at pinagpalang linggo po sa ating lahat. Handa na po ba tayo makinig ng salita ng Panginoon? So bago po tayo dumako sa mensahe ng ating pastor, tayo muna po ay makinig ng maikling briefing po. So ang title po ng briefing natin ngayon is Kapayapaan ng Isip sa Gitna ng Pagsubok. So tulad ng awitin ng ating mga kanina, yung mga inawit natin, yung nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok natin nararanasan. So, maaari sa oras na ito, meron sa atin yung dumaranas ng kapagsubukan. Maaari yung katabi mo, nakikita mo siyang masaya sa outside appearance niya, pero sa loob niya, nakakadanas siya ng stress, ng anxiety, ng depression, or ng pressure sa buhay. Nape-pressure siya sa buhay. It may seem na nakikita natin sila na okay, pero deep inside nakakaranas sila ng mental breakdown or emotional breakdown. Nag-struggle sila sa kanilang emotions, hindi lang sa emotions, also sa mentally. So sinasabi po na our mind is very powerful. Napakalakas natin ng isip natin. Our thoughts, yung mga iniisip natin nakaka-apekto sa ating buhay. Lord, hanggang kailan ba magkasakit din pamilya ko? Hanggang kailan ba kami naghihirap? So yung thoughts mo, nagkakaroon siya ng negative effect. Nahihirapan kang malungkot ka, hindi ka makapagminggal sa ibang tao, so nakakaranas ka ng stress. Lord, ang hirap sa trabaho ko, sa work ko. Yung boss ko, ang hirap niya pakisamahan. So yung negative thoughts mo, nakaka-affect sa pagtatrabaho mo. Lord, kalambag ko na pong masakit. Ba't hanggang ini, masakit ko po. So, paano nga ba natin mapapanatili yung peace of mind kapag dumating tayo dun sa mga oras ng pagsubok? So, tulad ni Propeta Elijah at ni Job, sila ay closest ones kay Lord. Sila ay faithful servant na ni Lord. Pero tulad ni Propeta Elijah at Job, ay nakakaranas din sila ng mga kapagsubukan sa buhay. Sila yung faithful na servant na ni Lord. Malapit na kay Lord, pero matindi pa yung pagsubok na naranasan nila. So sa 1 Kings 93, sinabi dito, at natakot si Elijah at tumakas siya sa harapan ni Ahab at pumasok sa gubat at naglakad ng isang araw at dumating na upo sa ilalim ng isang Samanea na nais niyang mamatay. At sinabi niya, sapat na, Panginoon, patayin mo na ako, sapagkat ako'y napagod na at nasindak na sa buhay ko. So si Propeta Elijah, nasabi niya yon, pero siya ay isang faithful servant na ni Lord. Nakaranas siya ng matinding pagsubok. Bakit siya nakaranas ng matinding pagsubok? Kasi sumunod lamang siya sa utos ng ating Panginoon. So si Elijah, natakot siya matapos niyang mapagtagumpayan o malabanan yung 450 na propeta, which is inutas lang naman ng ating Panginoon. Sumunod lamang siya sa Lord. Pero imagine mo yon, faithful servant na ni Lord, pero sinabi niya, Lord, patayin mo na ako kasi nakakaranas siya ng matinding pagsubok. Naranasan niyo na ba yun na minsan dumaranas tayo sa matinding problema? Lord, ako nag-you. Lord, isave mo ko kay pagdalanan ko kasi ako nag-you. Umiiyak ka sa gabi na nararanasan ko yung mga ganun pagsubok. So, si Elijah, hindi sa malakas na hangin, sa lindol, sa apoy niya nakita si Lord. Ang marahang bulong, yung dun sa silence, dun sa katahimikan, doon niya naramdaman yung presensya ng Panginoon. So tulad ni Elijah, si Job din, so alam na po natin ang kwento ni Job. Si Job ay namatayan ng mga anak, nasunugan, naubos ang kanyang kaharian. So si Job sa 3:25, sinabi niya po dito, ang aking kinatatakutan may nangyari sa akin. Ang aking kinatatakutan ay dumarating sa akin. So tulad ni Elijah at Job, di ba si Job po nakaranas siya ng paghihirap, pagsubok, nauubos lahat ng sa kanya. Sinabi pa niya na binigay naman ito lahat ni Lord, pero binawi din niya lahat. So, napakahirap po siguro na mawalan ng pamilya, ng mga anak, na naubos lahat ng pagnayari mo. Kaya tulad nila, tulad ng mga propeta na ito, na nakaranas ng stress at anxiety. So tayo po na bilang Kristiyano, na bilang tao, hindi po tayo ligtas dito. Hindi po orket na tayo na ay Kristiyano, hindi na po tayo nakakaranas ng kapagsubukan. Yan, kahit Kristiyano ka na, hindi ka mag-Kristiyano, leader ka man, kung man ay pastor, minsan nakakaranas ka ng stress or anxiety. So
So ito daw po ay isang bahagi na. Ang pagsubok ay isang bahagi na ng buhay ng tao. Pero maaari natin i-review, i-cast out lahat ng mga negative thoughts na naiisip mo. Minsan kasi parang madali lang naman pero yung isip mo, yun ang naglalaro sa'yo, yun ang nagkakaroon ka ng negative impact sa kakaisip natin. Which is, our mind is really very powerful talaga. Kung iniisip mo na magkakasakit ka, sometimes nagkakasakit ka. Naiisip mo, nahihirapan ka sa pag-aaral, nahihirapan ka. So tulad ni Elijah at Job, yung peace of mind, makakamtan lang yan sa pananampalataya, sa pananalig, sa pagdarasal sa ating Panginoon. So paano natin i-review lahat ng negative thoughts na to? Hindi natin kaya. Sometimes I pray na, Lord, kasi ako yung problema ngayon. I-rebuke natin ito kasi we have the authority. Meron divine power ang ating Panginoon. Binigyan niya tayo ng authority na i-rebuke natin kung ano man yung negative thoughts na naiisip natin. So, kailangan kung ano man yung nakaka-stress sa atin, i-rebuke natin, i-cast out natin with prayers. Lord, hindi ko na Lord, hindi ko na kaya to. Please save me, Lord. Help me, Lord, to overcome this problem. By the power of your name, yung divine power mo, alam ko, kaya ko to kasi kasama kita sa laban na to. Lord, I rebuke these negative thoughts because I am a child of God. Yan. So sa Joshua 1:9, sinabi po dito, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Isang itong paalala sa gitna ng pagsubok. Magpatuloy lang tayo magtiwala, huwag tayong matakot, manalig tayo sa plano ng Panginoon. Kasi kahit anuman ang nangyayari natin sa atin, basta tayo ay pinangahawakan ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. So, ano yung dapat nating unang gawin? Ano yung kailangan nating gawin kapag nandun na tayo sa problema yun? So, we have to accept, tanggapin mo yung nararamdaman mo. So, aminin mo sa sarili mo na nahihirapan ka. Hindi yung lugmok ka na, masaya ka pa. Oo, kasya na tayo, kaya natin mag-cope sa ganung bagay. Pero you have to accept na, Lord, isurrender mo kay Lord, Lord, nahihirapan na ako. Lord, hindi ko na kaya. And then, hanapin natin yung presensya ng Diyos. Paano natin nahahanap ang presensya ng Diyos? Hindi mo mahahanap ang presensya ng Diyos sa inuman, sa barkada. Di ba minsan tayo, pag na-stress tayo, mag-beach, mag-milk tea. Hindi naman doon ang kasagutan ng Panginoon Tulad ni Elijah, nakita niya ang presensya ng Panginoon doon sa silence, doon sa katahimikan. Ano yun? Paano natin nagagawa yun? Through devotion. Nagkakaroon tayo ng meditation, nagkakaroon ka ng quiet time. Nagme-meditate ka to devote for the Lord na kakausapin mo siya. Doon natin nalilinig yung marahang tinig ng ating Panginoon. And we always pray that the Lord help us to overcome this. Kung hindi mo kaya, sometimes kasi talaga naman meron iba-iba tayo ng mga pagkatao. Meron mga introvert, meron mga extrovert. Yung ibang tao, nasi-share nila yung problems nila, pero mga taong hindi nila kayang i-share. Pag hindi mo na kaya, we can always take the advice of our friends, yung mga pamilya natin, nandiyan ang ating mga pastor, nandiyan ang ating mga leadership, na pwede natin pag-share ng ating mga nararanasan sa buhay. So, yung stress daw at anxiety is bahagi na ng buhay natin. So, tulad ni Elijah at ni Job, i-acknowledge natin, then i-surrender natin lahat ng problemang nararanasan natin. So, whenever we feel discouraged, tandaan natin na hindi lang tayo nag-iisa. So, meron nga mga, di ba, minsan tulad na lang ng mga nagpapakamatay kasi hindi nila kinakaya yung pagsubok. We have to remember that we are not alone. Kapag nakakaranas tayo ng mga problemang ganito, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay lagi natin kasama. Kaya sa Diyos po ang lahat ng pagkulang.